First, itong ituturo ko is yung basic ng SNR. Okay? Sa tingin ko, ito yung pinaka-powerful. Hi, Lady Boss. So, ito yung pinaka-basic and powerful sa financial market. Okay? Kasi itong basic SNR, sila din yung mismong nagpapagalaw or liquidity ng nasa market. Okay? Kaya nga, kaya nga ang title nito, Teaching You Basic R for My Liquidity. Okay? Hindi ko kayo gagawin liquidity Tuturuan ko kayo bakit yung mga placement ng SL nyo is nagiging liquidity para sa mga advanced traders. Okay? So, makinig kayong mabuti kasi i-explain ko to ng malinaw, malinaw pa sa relasyon nyo. So, first of all, etong SNR, basic siya, pero hindi siya basic pag ginamit mo sa chart. Okay? Ulitin ko basic yung SNR in general. Pero depende yon sa trader na gumagamit. Kasi ako, kahit ako ginagamit ko to. So magsisimula tayo sa trend line, sa plotting, sa placement, sa data points, adjustment, paano ka makakapag-adjust sa market, validity ng lines mo, key levels, area of value, tsaka paano ka mag-entry sa SNR mo. So number one, trend line. Okay? So ang market, marami siyang trend line and walang mali sa kanya. Pag pinag-plot ko kayo ng trend line, magkakaroon kayo ng iba't ibang information. Magkakaroon kayo ng iba't ibang plotting. Pero walang mali sa kanya kasi depende yon sa observation ng isang trader. Minsan niya kahit mali yung observation niya, tama yung trades niya. Okay? So, doon pa lang kahit anong i-plot mo sa trend line, hindi ka pwedeng magkamali. Pero may better way para i-plot yung trend lines. Okay? Another term for trend lines is na-divide na siya into two, which is support and resistance. Tandaan nyo, ang resistance is nasa taas lang siya and ang support nasa baba siya ng price. Okay? So, this is the price action o yung chart. Ang resistance nasa taas and ang support nasa baba. Okay? So, next. Paano naman yung perfect na, hindi naman sa perfect, yung better way para i-plot tong trend line? So, itong trend line, basta nasa taas siya ng price, kahit ano mo siya i-plot, i-plot, kahit pa ganyan, kahit pa gato, kahit straight, considered siya na resistance, basta nasa taas siya ng price. Same thing din dito, sa baba, kahit saan mo siya i-plot, considered pa rin siya na support. Okay? Support yan, and support. Next, what if yung placement? Let's say for example, ganito yung placement mo. Okay? Valid? And ito. So, ganyan yung placement mo, which is parang channeling. Okay? Parang channeling. So, etong placement mo na dito, pwedeng makakita ng ibang trader dito is breakout. Lumabas pataas, tapos nag-retest, tapos pataas na yung direction nila. Breakout. Pero pwede sa ibang trader, makita nila to as ganyan lang yung pag-plot nila. Resistance pa rin and hindi pa siya lumalabas. That's because pareho naman siyang valid. Pareho yung itsura kanina, yan, valid yan. Valid din naman to. Okay? So, kaya tayo pupunta sa 4 na adjustment, which is later. So, yung market, pwede ka mag-adjust. For example, ganito. Kunyari, yan yung pinapakita ni market and yan yung pagka-plot mo. Okay? Ganyan mo siya pinlot kasi yan yung pinakita sa ni market. Which is unaware ka pa kung ano yung next na lalabas dito. Okay, ganyan mo siya pinlot
So, what if may next na lumabas dito is ganito ginawa niya? Okay? Then, dyan mo malalaman yung adjustment ni market. Na dahil mineri mo yung bias dito, what I mean mineri is, yan lang kasi information mo, kaya dyan mo siya nilagay. Ia-adjust mo siya ngayon dito sa recent low. Okay? Then, ito na yung magiging valid. So, ito ay naging form siya ng inducement or liquidity. So, papasok na tayo doon. Lahat ng black line dyan is a form of liquidity. Ito, and ito. So, take note ha, pwede kang mag-adjust. What if si market is bumaba dito, tapos tumaas dito, ganyan. Then, itong buong to will be a form of liquidity rin. Or yes, inducement or top. Then, i-adjust mo ulit to dito. Okay? So, itong buong to, naging liquidity siya sa loob ng major structure. Yon, major structure. In short, internal structure lang siya. So, siguro kung titingnan nyo yung structure nito, ganito lang siya sa higher time frame. 1, 2, 3, 4, 5. Pero dito ka nag-trade nung SNR mo. And yan yung sinasabi ko na both long and shorts will be liquidated. Whether long yung position mo or short, liquidated ka sa area nito kasi mas stop out ka nito and mas stop out ka nito. Clear? Question? Clear, okay? Tutuloy ko to. So, next. So, need mo mag-adjust kay market. Okay? Need mo i-adjust to. That's because ito lang yung nakita mong information doesn't mean na valid na yung ginawa mo. Goods naman yung ginawa mo, pero may better way to do it. So, kung ganyan yung ginawa mo, yan, ganyan ginawa mo, yung katulad kanina, and bumaba yung price dito, anong tawag mo dyan? Yes, pwede po i-apply sa Forex. Kunyari, ganito yung ginawa mo, yung Mary ng bias. Nag-stick ka dito religiously sa ganitong scenario. Pag bumaba to, anong tawag mo dyan? Pag nakipag-break sa'yo yung partner mo, anong tawag mo dyan pag bumaba? Break, hindi, meron pang isa. Breakout pataas. Pag pababa, breakout pataas yon. Pag pababa, breakdown. Okay? Yes, breakdown. So, isipin nyo, breakdown to. Pero correct si Romel, this is liquidity hunt. Kinuha niya yung mga liquidity dito sa previous area. And ito talaga yung pinaka-low. Which is yan yung kaninang higher time frame. Inalis ko lang. So, isipin mo, na-sweep yung dito, na-sweep din yung dito, isipin nyo talaga, breakdown, sorry. And, pwede ka mag-position dito for short, SL mo dyan, and downtrend. Which is hindi gagawin ni market, tapos dadiretso siya pataas. Kasi, nag-stick tayo doon masyado sa trend lines natin na hindi naman naka-placement ng maayos or hindi na-adjust. Which is dito talaga dapat yung better adjustment ng SNR. Okay? So, yon. That's trend line and placement pa lang. Next is yung data points. Sa data points, bibigyan ka niya ng potential na SNR, potential resistance, potential support, pero ma-validate siya by data points or by price action. So, let's say for example, this is a resistance. Ayan, clear Clear yung pagkaka-top dyan or yung pagkaka-react ni market. Resistance na resistance. And ito, support. Ang tawag dito, potential support. Hindi pa kasi siya nagre-react. What I mean is, wala pa siyang data points. Para ma-validate mo na si market has a strong support here, kailangan niya bumaba. And kailangan niya mag-react sa price na yan. Para malaman mo na itong support na to is malakas talaga.
and kinoconsider siya ng mga traders. Kaso ang information natin, dito lang bumaba si market. Nandito siya. And nandito yung next na information. So, anong pwede mong gawin? Then you can adjust. Okay? So, ngayon, valid na to ngayon. Valid na yung parehong low mo. Okay? So, dito, pwede mong i-expect si market. Ano yung ina-expect mo dito? So, we have demand here. Tapos, pwede siyang pumunta dyan para mag-sweep. And so on. Okay? So, yan yung data points. Kailangan mo ng maraming data para masabi mo na si market is valid. So, let's say for example, dito ko nilagay si support. Wala namang mali pag nilagay ko dyan. Pero may mas better way para ilagay siya. Kung nilagay ko siya dito, makakakuha ako ng mas maraming reaction. Ito, tsaka ito. Ganyan. So, itong itsura na to, magiging stop hunt siya. Okay? Or fake out. Kasi bumalik si price sa loob. So, nagigets yung data points. Any question? So, marunong na kayo mag-plot trend line, placement, data points, adjustment. How about the others? Marunong na kayo mag-plot. Okay? Gets yun na mag-plot. Yes, fake out and liquidity same. Pero magkaiba lang siya ng concept. Hi, Chimp Osai. You're back. So, yon. So, nag-gets nyo na yung trend line, yung placement, yung data points, saka yung pag-a-adjust sa market. Ngayon, etong topic na to, na teaching you basic SNR, support and resistance for my liquidity. Since aware ka na, kahit saang time frame, makikita mo tong ganitong scenario. Kahit mag 1 minute ka, kahit mag higher time frame ka, makikita mo. Pero isipin nyo lang, pag lower time frame, mas mabilis i-violate ni market yung resistance and yung support kesa sa higher time frame. Yes, this is recorded. Hindi ko sure, hindi ako nagme-mint ng USD. Never, naaral ko pa lang yung minting. So, yon. Let's say, for example, ito, 1 day. Malalaman niya na sobrang valid ng resistance kasi naka-apat na reaction siya. March 11, yan, March 27, April 9, ngayon, May 20, nire-respect pa rin yung resistance until June 5. Ganyan yung malalaman if valid na valid yung key levels na yan or malakas yung resistance na dyan. Okay? So, sa lower time frame kasi, madalas si market is bina-violate niya yung support and resistance. Magugulat ka, nagtatap siya dyan sa lower time frame, tapos mamaya-maya, dadaanan niya yan, tapos babalikan niya ulit pababa, tapos dadaanan niya yan. Once na ginanon niya ni market, ibig sabihin, ini-invalidate yung area na yon. Okay? When I say ini-invalidate, pinapawalang bisa niya yung resistance. Kunyari, this is a strong resistance. Once na si market is magganyan sa loob niyan, and hindi na siya nagre-react masyado, meaning ini-invalidate nila tong resistance na to. And hindi na siya ganun ka-strong. Okay? Kung saan nag-a-apply tong market na to, then dyan ka magre-react. Dyan na yung panibagong newly printed niya na SNR. Okay? Hindi ka na magbe-base dun sa previous. So, tuloy. So, trend line, okay na. Placement, okay na rin. Data points, okay na rin. Pag-a-adjust sa market, okay na rin. So, pwede may adjust yan. Whatever information na ibigay sa'yo ni market. So, let's say for example, ang SNR ko is ganito. Kunyari, ganyan. Okay, ganyan lang. If ito si market, bumaba siya ng ganon, tapos umakyat dito, then I would adjust here. Okay? What if bumaba siya ng ganito?
Okay? Then, kukunin ko to as support. Okay? What if bumaba lang siya ng ganito? Then, i-adjust ko tong taas ko. The main goal here and pinaka-focus niya is ma-corner mo yung dulo ng price. Kasi once ma-corner mo si price sa sobrang strong and valid na support and resistance, let's say for example ito, strong na yung resistance niya, strong na rin yung support, rejected multiple of times. The more niya siya na nako-corner, the more na malakas yung reaction ni price. And puputok siya ng ganon. And doon tayo papasok sa momentum. Okay? The more siyang nako-corner, the more siya napuputok na mas malakas. Bakit? Ba't siya puputok? Kasi malakas nga yung resistance dito and yung support. And in order na maka-break out or break down si market para makalabas siya sa area na yan, kailangan niyang magpumiglas. Okay? Gumanon. Coach, lagay mo to sa YouTube mo. Watch ka to bukas sala. Sige. I'll upload this. So, yon, nagpupumiglas siya. Gusto niyang lumabas. The more na hindi pinapalabas, the more na the more na gustong kumawala. The more na pinagbabawalan. Bibigyan ko kayo ng example. Ano ba question mo? Nagka-question ka? Ito yung gusto kong content. Thanks po. Alam ko yung naiisip mo, Romel. Wag mo nang sabihin yan. So ngayon, alam nyo na ha, para hindi kayo mag-plot ng SNR ng ita-target lang kayo ng liquidity. Hindi ko alam, walang filter dito. Ano bang question? Baka may words ka lang na pero alam ko walang filter. Kahit nga message ko dito, hindi makalabas eh. Ayan, hi na lang, hello. Ayaw lumabas dito. So, ito example. Yan, ganda na itong example natin. Nasa YouTube din to. Ito yung first ko sa YouTube content, BTC. So, dito ko pinlat yung support ko. Ayan, makikita nyo yung strong na support. Itong area na to. And yung sa taas is resistance. Ngayon, in order na maka-break si market sa isang malakas na support or resistance, kailangan niya ng ganitong momentum. Kailangan niya mag-break out. Kailangan niya mag-break down or i-push ng mas malakas na selling pressure para makatawid lang siya dyan. And once makatawid siya dyan, yung dating support mo, naging resistant siya sa area na to. Anong tawag doon? Pinaka-paborito ko to sa trading. Kaya ako nakaka-perfect entry dahil dito. Yun, polarity. So, ang meaning ng polarity, yung dating support mo dito, ginawa na siyang resistance sa area nito. Pero mo, strong yung support dito and naging strong resistance siya dito. Okay? So, ngayon, dahil resistance na siya ngayon and meron tayong valid na support dito, magiging strong ulit yung support. And ano yung kailangan niya? Kailangan niya ulit ng momentum para makababa. Para lang makalagpas sa malaking pressure na to. Pressure no? Pressure mag-trade. Oo, pag nabasag yan, ilolong mo yan. Pero kita nyo, fake out. Yan yung mga stop hunt. So, pag pinasok ko to sa lower time frame, makikita mo dyan na yung body lumabas. And iisipin mo, breakout na siya, tas gaganto siya. Pero in reality, ano lang yun? Fake out. Saan mas maganda i-plot yung SNR? Sa wick ba or sa body? I suggest sa body kung nasan yung mga reaction. So let's say for example ito. Ito nyo ba?
Yan. Dito ko siya nilagay sa body and makikita mo naman yung reaction ng mga wick. Okay? And same thing dito sa body, wick. So kahit i-move ko yan dyan, valid pa rin. Kahit dito, valid pa rin. Kasi wala talaga siyang perfect line. Okay? Example ako kanina, hindi ko nakita. So, yeah, sa open and close. Okay, so tuloy. So kaya yun yung pinaka-purpose ng SNR is to sweep yung both long and short. Anong PDA? Para maka-enter ng good entry. Later, papasok tayo sa entry. Yes, hanggat hindi siya lumalagpas or nagre-react pa ng, gumawa siya ng trading. Pag sinabing gumawa ng trading, nag-trade sa baba, yung mga ganon, nagkaroon siya ng price action. Let's say for example ito. How would you know na ito babalik pa sa taas? Okay? Kasi nung bumaba siya, ayan, solid na red. Kailangan niya mag-trade sa ilalim. What I mean mag-trade is, gumawa siya ng reaction, gumawa siya ng structure, gumawa siya ng liquidity. Kailangan niya mag-trade sa ilalim. Kasi hindi siya nag-trade. Umakyat siya sa taas and dito nangyari yung trade. Okay? Diyan nagkaroon ng structure and so, naglaro pa rin siya sa loob. Sorry, ang daming question. So, yon tuloy. Ano po exact meaning ng sweep? Ang sweep is, binabaan niya lang si market tapos nag-reverse siya. Ito yung example. Let's say for example, liquidity to. Bumaba lang si market para kunin yung sweep. Yun yung sweep, nababaan niya to tapos umakyat na siya. Yun yung sweep. Yes, kinuha lang yung mga stop loss. So imagine, bakit dito bumaba? Bakit kailangan nito? Okay? Papakita ko sa inyo bakit kailangan ito. Sige, later, malaman kung fake out or breakout dito sa validity. Which is next na. So, let's say, for example, ito yung valid mo na support. Okay, maganda naman yung support mo, valid, or dito. So, ganito ang entry mo dyan. Okay? And stop loss mo, ano yung sinasabi sa inyo stop loss? Ano yung makikita mo stop loss dito? Last week. Okay, so SL dyan. Sumpat. So SL mo dyan ha, okay? So bakit sa tingin nyo bumaba yung market dito para i-stop hunt kayo? Wait lang, strong ang breakout. Yes, pwede po yung ICT into crypto. So, for a while. Paano nyo malalaman na bakit bumaba tong market? That's because isa ka lang trader na nag-trade nito. Ilang libong trader nagte-trade ng basic and lahat ng stop loss nila nandyan sa ilalim. So, in short, pera yan. Okay? Percentage rate. So, may pera dyan. Kaya siya, binabaan nitong market. Okay? Or, kinuha lang yung pera, kinuha lang yung stop loss, stop hunt, bear trap, bull trap, fake out. Yun yung mga term. Then, umakyat na ulit si market. So, tama naman yung bias nyo na short, ay tama naman yung bias niya, di ba, na long, pero hindi ka nakasama sa pag-angat. That's because, na-stop out ka na. So, may nakita ko kanina, ano yung valid naman or strong na malalaman mo na si market is nakawala na, nag-breakout na. Let's say for example dito sa taas. Kailangan niya lumabas dito ng solid colored green candle. Number 1. Mag-close siya dyan ng 1 day. Pangalawa, hindi na siya bumalik sa loob. Dapat ire-reject na siya dyan. Pangalawa. Pangatlo, mag-trade siya dyan sa taas. When I say mag-trade yun,
mag-create siya ng market structure niya, and mag-create siya ng pattern niya. Diyan. Katulad doon nangyari doon sa example, nag-trade siya below. Ito, dito. Yes, yung old resistance support na. Yan. So, nakalabas siya ng mas malakas. Okay? And hindi na siya bumalik sa taas. Nag-trade na siya sa ilalim. And yun, tuloy. So, nagigets na ha. So, malaman nyo na yon na pag obvious na ganito yung market at alam nyo na maraming retailer ang gagawa nito, then position yourself na maayos. Para hindi ka na i-stop loss. Kasi ang solusyon mo sa stop loss, nagko-cross ka eh. Prone sa liquidation yon. Kung ang solusyon mo sa lagi kang nai-stop out is mag-cross ka, walang SL, prone yun sa liquidation. So, punta na tayo sa validity. Okay? Isa na nga yun sa sinabi ko. Ang valid na adjustment, ay ang valid na market na lumabas is one solution, wag na SL. Isang solution. So, yon. Ang valid na adjustment dito sa adjustment tuloy, validity is yung makawala siya ng ganon. Diyan, green. Dito sa baba, syempre red. So, yan yung mga inaantay sa key levels. So, bigyan ko kayo ng example. Pasok tayo sa loob nito. 4 hours. Okay. By the way, wait lang. Pangit. For hours. So, yan na. Magpa-plot ako dito. Kasi dito ko ipa-plot yung resistance ko. Okay? Ibabox ko yung resistance ko ha. Hindi ko siya ilaline. Ibabox ko lang siya. Ayan. Gusto ko 35 yung color. So, kahit anong i-adjust ko dito, magiging valid na siya. Kahit lagay mo siya dito, wala naman talaga siyang perfect eh. Kung dyan mo siya nakikita, okay, dito, ikaw bala. So, bakit ko siya dyan nilagay? Okay, first of all, nandyan yung data points. Number 4 or number 3. Nandyan yung reaction. So, di ba, para makalabas siya dyan, ganito dapat. Strong yung momentum. Ayan, naka-close na siya sa taas, nakalabas na siya, and yun, nag-react na si price. Then, nag-trade na rin siya sa loob, and ni-reject na siya dito. Hindi na siya bumalik sa ilalim. Kaya siya naging valid. So, ngayon, nandito ngayon si price. 4 hours time frame. Nandyan siya ngayon between this support and between this resistance. So how would you know kung si market is kakakit lang BTC? How would you know kung si market is lalabas na sa taas? Then kailangan niya mag-react ng ganon and gawin niya ulit to. Lumabas siya ng naka-green and hindi na siya bumalik dito sa ilalim. Kung gusto naman niya sa baba, mag-breakout siya dyan ng pababa and hindi na siya bumalik dun sa taas. Ganon. And repeat, pasok ulit tayo sa loob ng time frame. Yan. Support, yan yung support mo and ito yung resistance. Okay? Naka-breakout sa support and yun. Yung dating nag-breakout, naging polarity. So, bagong support ulit dito. Ngayon, naka-breakout naman siya sa taas, okay, which is fake out lang, then bumalik ulit sa loob.
And yan, makikita nyo yung clear na fake out tsaka breakout. So, ito yung fake out. Yan yung mga sweep, yan. Ito yung valid. Hindi na siya bumabalik sa loob. So, pag ito nakita mo, itong green candle, nakita mo sa lower time frame, ilolong mo yan. Kasi, FOMO, ganon. FOMO or pwede kang makasabay sa market na lumilipad, ilolong mo siya. Kasi ayaw mong maiwan. Ayaw maiwan. Pero in reality, si market is i-reverse niya yan. Kasi lahat ng pumasok dyan, pera yon para i-sweep ni market pabalik. Okay? Clear? Any question? Nakaka-chat pa ba kayo? Or wala akong nakikita? Ayun, meron pa. So, any question? Yun na yung valid na kailangan niya ng kailangan niya mag-react. Retest tawag doon. Wala akong filter din. Hindi ko alam yung settings nito eh. Hindi ko tuloy mabasa. Ito nga open sa phone. Open ako sa phone. Valid and entry and exits. Sige, later sa entry model. Si rival kahit high hindi makita. Kahit ako hindi ko rin makita eh. Ayan, inulit na ng TikTok ko. Ayan, sige, nababasa ko na. For a while, wait lang. Break out, retest muna. Okay, game. Nabasa ko na yung mga chat niya. Pero dito sa phone. CryptoChamp Trader, yung YouTube. Ano po yan? Hindi po yan indicator. Ito po yan, yung nandito. Sa tools ni TradingView. Hindi po siya indicator. So, tuloy na tayo. Okay na tayo sa validity So, apply natin lahat. Trendline placement, data points, adjustment. So, dito tayo sa taas. So, kahit anong ibigay sa'yo ng price action, kahit maipa-plot mo siya. Okay? So, plot natin dito and plot mo siya dito. Para maging valid siya na breakout or breakdown sa baba, breakout sa taas, nag-breakdown siya sa baba, kailangan hindi na siya makabalik dito sa loob and dito na lang siya, which is magre-retest siya dyan. And yun, magta-trade na siya sa ilalim. Pag nag-trade siya sa ilalim, pwede mong i-adjust to ulit. Wait lang. Yan, gumanyan si market. And ito nasa taas. So, adjust mo to ulit. Yan, and ito, pwede mo siyang ilipat dito. Okay, so, nagiging valid yung yung area mo. So, pag tumaas to si market, i-adjust mo ulit, ganon. Kasi the more mo siya na ina-adjust based sa price action, nagiging strong yung area niya. Okay? Maiiwasan mo tong liquidity sa loob. Pero kung nakaganito ka lang, religiously, at iniisip mo, this is resistance at bababa siya dyan, then, possible kang ma-stophan. So, yun, mag-adjust tayo.
So, dito naman tayo sa key levels. Okay. Usapang key levels, time frame to. Number 1, kailangan mo malaman kung anong klaseng trader ka. Kasi baka sinasabi mo, scalper ka. Pero nakaposition ka sa ilalim, tas yung PNL mo nasa 2,000% na. And umabot na siya ng 2 weeks, hindi mo pa rin tinitake profit. Pero scalper ka. So, di ba hindi siya nagiging contrast yung trade opportunities tsaka yung sinasabi mo na scalper ka, nagiging swing trader. That's because hindi mo alam mismo yung time frame na ginagalawan mo. Wala talagang specific time frame kung saan maganda mag-trade. Depende talaga yan sa trader. So, ang basic, bibigyan ko kayo ng basic tsaka advanced time framing. Pag advanced time framing, advanced agad inuna no? Ba't paakit ng BTC? Advanced time framing, let's say for example, 1 day. Play ko na lahat to. Advance ha. Ang gagamitin kong oras, 1 day, 4 hours, and 15 minutes. Hindi, ganito na lang. 4 hours, 15 minutes, tas 1 minute. Yun yung advance, yung time framing. So, let's say this is 4 hours. Ayan. 4 hours resistance. Tumama yung price sa 4 hours resistance. Diyan. So, ang gagawin ko, once na tumama siya sa 4 hours resistance ko, bababa ako ng 15 minutes para humanap ng short opportunity. Okay. Let's say, nandito na ako sa 15 minutes and nakita ko tong short opportunity. Once na tumama ulit siya sa 15 minutes, ayan, bumalik na naman siya sa 15 minutes, bababa ako sa 1 minute. Para hanapin yung magandang entry dito sa area na to. Ayan, pinaliit ko ng pinaliit. So, dyan tayo papasok. SL mo dito lang. Yan yung advance. Kaya ka nakakakuha ng mataas na RR and malaking profit. That's because marunong ka mag-refine ng time frame. That's because advance nga to. So, kung pupunta ka sa 4 hours para kunin yung target mo, 4 hours. Sabihin natin, targetin lang natin tong low na to. Yan. 8RR na yan. Okay, 8RR. What if bumalik siya dito sa pinaka-support natin? Dito sa ilalim. Oh, 88RR na yan. Which is possible yan. Pero mahirap. Pero na possible kasi nagawa ko na. Yan yung advance. Kaya masyado siyang complicated. Kasi yung ginawa mo sa 4 hours, uulitin mo sa 15 minutes, uulitin mo sa 1 minute, and kailangan mo mag-confirm. Ito yung basic. Isang time frame lang. 4 hours, tumama sa resistance mo, ganito na agad yung position yan. SL mo sa pinakataas ng resistance. Dito. Okay, and yan, targetin mo kung anong gusto mo. Wala nang confirmation, magko-confirm ka lang dyan kung candlestick, pero wala nang bababaan ng time frame. Di ka pa late. Matapos na kami, okay lang. The joke lang. Uploaded to sa YouTube. So, nakita niyo yung difference ng advance sa basic. So, pag nag-a-advance ka ng ganito, nagre-refine ka, pinapaliit mo yung SL mo. And, may possibility ka na ma-SL palagi. Uploaded to sa YouTube. Pwede naman natin to ulitin tong session na to, pero hopefully may matutunan kayo. Wala pang recess. YouTube ko, Crypto Champ Trader. Ito spelling. Okay, so nagets nyo na po ba itong advance? Pwede rin kung gusto mo siya tawagin na supply or demand. Same lang din siya.
Ang tawag ko dito, resistance, support. Kung gusto mo yan tawagin na supply, and this is demand, it's fine. Okay? Depende yan sa understanding ng trader. Thank you, Shanks. Ang cons ng advance is pinapaliit mo yung stop loss mo, which is malaki yung pag hindi mo kasi alam yung ginagawa mo sa advance, malaki yung potential na ma-SL ka palagi. Kasi lumiliit yung may SL nito, sobrang liit. Galing yan ng 4 hours, 15 minutes, and 1 minute. Kasi yung 4 hours, kailangan mo ma-confirm na downtrend siya. Sa 15 minutes, kailangan mo makita na downtrend siya. Sa 1 minute, kailangan mo makita na downtrend siya. Lahat nagko-confirm na downtrend si market. Pero dahil sa nipis ng stop loss mo, nahihit ka palagi. Yun yung disadvantage niya. Hindi. Yung 1M, 15 minutes, and 4 hours lang po ba advance? Depende yun sa time frame. Ang sinasabi ko sa advance na entry model is marami kang time frame. Nagre-refine ka pa. Doesn't matter kung 1 day, 30 minutes, 5 minutes, nagre-refine ka ng ganon. Mga bukas ngayon or later ko i-upload. Thank you, Rora for. Ano ulitin ko? Wait lang sa indicator. Affiliate sa YouTube. So, nagets na? Parabolic is yung ang bilis niyang umakyat. Saglitan lang yung pag-akyat niya, dire-diretso. Parang si Notcoin, nag-parabolic. 1 day, wala ko pisa. 1 day, 4 hours, 1 hour, 15 minutes, execute. Ganon. Yung pag-dive sa 4 hours to 1 minute, sir. Okay. So, time frame. So, ulit yung advance, kukuha ka sa higher time frame. Di ba, bias yon 4 hours. Okay. Tumama sa resistance mo ng 4 hours, POI. So, bababa ka sa 15 minutes to check kung si market ba is bababa. Let's say, ito na confirm ko. 15 minutes, tumama siya. Then, bumaba na si market. Ayan, yung momentum niya, bumaba siya. So, hindi ka papasok dito sa loob. Aantay mo siya bumalik ulit doon sa area kung saan siya bumaba. Pag tumama siya doon, bababa ka sa 1 minute para maghanap ng entry. So, yun, tumama na siya, bumalik siya, 1 minute, hanap ka ulit ng entry. And kung ano yung information mo dito na pababa si market, yan, pababa na rin siya, lahat nagko-confirm na pababa si market. Kaso, ang cons lang dito is yun nga, yung stop loss mo ang liit, madali ma-hit. Bybit. Maraming YouTuber na nagtuturo ng Ako sa YouTube lang din ako graduate eh. Kahit sino pinanood ko na walang tapon. Grabe si Blueless, nagta-take notes. Actually, yung preferred time frame, ikaw talaga makakaalam. Oh yes, pag nag-spike yung price, SL ka na agad dito. Sa liit ba naman ang SL mo? So take note yung time frame depende talaga sa'yo. Ikaw makakasabi niyan. Kasi kung sabihin ko sa'yo na magandang time frame is 15 minutes every 9 a.m. Okay? Paano kung work mo nun? Hindi ka makaka-trade, diba? Ikaw talaga hahanap ng time frame mo. So, malalaman mo yan as you go along sa trading. Okay? So, ayun pinakita ko sa inyo yung hindi na-filter comment mo, Kiss. Nakita ko. Sabi mo, YouTube na university ka din. Less stress 1 hour. Wait lang sa bias. So, yun
Nagets nyo na yung advance sa basic. So, pag like ka na SL sa tingin mo, itry mo tong basic. And bibigyan ko kayo ng magandang entry model dito sa basic. So, yun na yung entry model. Entry model. Sa key levels naman tayo. Yes, nagpo-fundamental ako. How about the liquidity above? Take the highs of 74K. Yes, possible din yan na POI. Pwedeng dyan siya mag-reverse. Okay, pwedeng dito rin siya mag-reverse. Pwedeng dito rin sa dulo. Okay, kada top niya dyan sa isang yan, magre-react si market ng downtrend. So, punta tayo sa key levels. Kaya ko mini-mention yung time frame. 1 hour pataas, considered na siya ng higher time frame. Okay? Meaning, pag nag-plot ka ng SNR sa 1 hour, 4 hours, 1 day, malalakas yung kapit ng mga buyer and seller niya. Kasi galing siya sa higher time frame. So, ito, pag pinlot ko to, let's say dito, dyan or kaya dito. Yan. 100% magre-react dyan si price. Kasi galing yan ng February 22, which is strong na yung area na yan. And maraming nakaposition dyan. Maraming liquidity, maraming area. So, pwedeng isweep lang yan ni price ng ganun or dire-diretsong momentum pababa. Hindi yan i-approach ng price ng dahan-dahan. Hindi niya yan dadahan-dahanin ng ganun. Kasi itong area na to is very crucial para sa mga trader. And magkakaroon talaga ng either ganyan or ganun. Reaction talaga ng price. Okay? So, yan yung key levels. Higher time frame, 1 hour, 4 hours, and 1 day. So, yan, plot mo. Clean ko muna to. Wala. Okay, so sabihin natin ito. Higher time frame, key levels. Okay. 1 day. Ngayon sa 15 minutes, may key levels din, pero mahihina lang. Kasi nga lower time frame na eh. So, yan. Okay, pwede to. Potential. Okay, dito nakatagos na. So, mahihina lang yung sa lower time frame, 1 hour pababa. So, dyan kayo magpa-plot. So, pag ikaw, nasa 5 minutes ka nagpa-plot ng SNR, and dito, naggaganyan ka lang, pwede ka makakuha dyan ng magandang trades. Pero isipin mo, etong 5 minutes is nasa loob lang ng liquidity ng buong 15 minutes. And etong 15 minutes, nasa loob lang ng liquidity ng 1 hour. And etong 1 hour, nasa loob lang ng 1 day. Okay? Kaya hindi tayo palabas. Papasok tayo sa loob ng time frame. Nasabi ko ba ng tama? So, I think yun. That's key levels. Okay. Go question. Saan po kumukuha yung mga join nyo para sa funda? Pwedeng sa announcement ng mga exchanger, pwedeng sa Cointelegraph, kung crypto ha, or sa CoinGecko, sa community, Facebook. Saludo ako sa mga ganito. Thank you, Kiss. Kiss. Asipag ni Jelay, oh. Nakita mo to sa YouTube. Yes, pag higher time frame, mas matagal yung galaw ni market. Pag doon mo siya inaantay. So imagine, for example, dito ako nag-aantay 4 hours. Ilang 4 hours ang kailangan kong palipasin para bumalik dito si price at makatrade ako. Which is, mahirap yung kalaban is yung impatient, diba? Kasi gusto natin makapasok agad sa market. So, kung ano yung market structure sa time frame na nasan ka dapat, doon ka lang din mag-e-entry sa TF na yon. Yes, doon lang din. Yun yung basic kung hindi ka na nagre-refine. For example,
Ibigyan ko na kayo ng quick lang. Magpi 15 minutes ako, wala nang refinement. And eto, nakita ko tong bottom na to. And ito yung taas ko. Okay? So kung nakita ko tong bottom na to, then i-consider ko na to na long as basic. Wala nang refine. Okay, so ganyan. Pero na-gets mo yung in-explain ko kanina. Alam mo na maraming trader na po position dito sa area na to. And pwede kayong ma-stop out. So, ang gagawin mo, ibaba mo lang ng konti in advance. So, dito ka pumasok. Diyan. And yung SL mo dito. Okay? So, once na ma-SL yung mga support dito, support traders, makakapasok yung entry price mo. Yan. And targetin mo lang din yan sa taas. Yan. So, 3RR lang yung binigay sa atin dito or 3.6 kasi basic lang yon. Hindi tayo nag-refine. Okay, so once na tumama naman siya dito sa resistance and naka-confirm ka na downtrend, ituloy mo lang din. Siyempre, pwede niya i-sweep to. Yan, resistance na yan. So, dito ka pumasok sa dulo. And SL mo is yung sa taas dito. Yan, okay? Then, targetin mo yung baba. Ganon. Wala nang refine. Wala nang lower time frame entry, 1 minute. Yan lang yung basic. Basic ka, pero pumosition ka in advance. So, yun. Basic yung entry, pero pumosition ka in advance. Ito yung basic na hindi ka advance. Basic din yung position. Yan. Diyan mismo sa liquidity. So, dito ka, kung saan sila may SL. For sure, may SL tong mga to. So, dun ka papasok. May setup ako dito. Ito. Unang labas nito sa Bybit, TNA ko na to. Okay? Tapos yan, new high, tapos baba pa siya ng baba. Tapos nakita ko to. Yan yung nakita niya sa BTC. Itong area na to. Kaya siya umangat ng ganon. So, yan din yung sa BTC, right? Nakita ko sa inyo. 4 hours. 4 hours ba yun? 15 minutes. Yan, ganyan. Yung bottom niya is nasa ilalim na. So, doon ako pumasok ng long dito. And yun, yung SL ko nandito sa ilalim. So, ganun lang. Nag-refine ako dito, syempre, pero nandito na yung protected low ko. And 700% na to. Ganon. Kasi bottom na bottom. Dulo ba? Dulo. So, Sasha also check mga DApps at on-chain movements. Yes, go. Paano trigger mo? Nag-aantay ka ba close of candle? What time? Yung time frame ko kasi pwedeng 15 minutes or 4 hours. Matututunan mo yun sa candlestick psychology. Pag marunong ka na bumasa ng candle, yung reaction nila sa certain level, kung paano sila magre-react. So, ito, valid na breakout kasi nag-close yung candle. Then, tuloy-tuloy. So, same thing din. Yung dating resistance dito is, yun din siya tumama. Ayun, sakto. Ginawa din yan sa Notcoin. Paano po malaman yung pwesto ng mga key levels? Pwede ba pa ulit na isa? Yung pwesto ng key levels is, ilay nyo to. Yan. Yan, yung mga key levels. Mga potential support yan. Mga strong yan. Ay, hindi. Weak lang yan. Galing yan sa 15 minutes eh. Pero kung ililipat ko to sa 1 day, mawawala to lahat. Okay? Patay ko man to. Yan. Ito yung key level sa 1 day. Nawala siya lahat. So, ito lang, 1 and 2. Pero 15 minutes kasi yon, wala pa siyang reaction. Meron po sa Telegram. What else? Yes, may pa-rose, Jelay.
execute saglit, ML na malupit, iyak pag na SL. Yes, gumagamit ako ng pattern para malaman ko is saan pwedeng pumasok. Yung saan yung potential na may SL. Potential na pwedeng may SL. Ito yung example. Ang kalat kasi 15 minutes. Ito yung example. Itong pattern na to, ito talaga yung low niya. Diyan dapat yung stop loss. And ito, yan yung mga liquidity sinip. So, ganito yung itsura niyan. Up, down, up, down, up. Lahat ng nasa loob dyan is a liquidity na sinip lang nung higher time frame. Okay, so, gumagamit ako ng pattern para malaman kung saan magandang mang-liquidate. So, ano maganda gamitin pang entry? Market ba or stop limit? Stop limit. Laging limit. Kaya ka lang magma-market kasi hindi mo alam kung sa either FOMO or gusto mo pumasok instant or makahabol. Pag limit kasi, alam mo na si market bababa doon. Ito yung nasa YouTube, di ba? Ay, nasa YouTube tuloy. Nasa TikTok. Na-explain ko to sa TikTok na yes, maliliquidate yung trader dito and may po-position dito. So, saan ako papasok? Dun sa taas dito. And yung SL ko ganyan. Basic lang to ha, hindi ako nag-refine dyan. And yun, tinapos na niya yung structure. Tapos next na reaction niya is dun ulit sa taas, which is matagal to. Kasi galing to ng higher time frame. Ayan. So, nakaganyan lang siya, pending lang siya. Wala akong gagawin dyan sa SATS hanggat bumalik siya dito. Yan yung POI ko. Diyan lang ako magta-trade. Trigger point ko na mag-trade. Once na pumunta siya dyan. So, pag di siya pumunta dyan, nahanap pa ako ng iba. Wala na tayong maliliquidity niyan, mas. Depende kasi meron pa rin talagang matigas ulo. Minsan ako. Auto TP na to. Bakit? Okay. Laging max leverage ko. Yes, kung nabasag. Okay? Ito, titignan nyo rin to sa higher time frame. Ayan. Si Pepe. Makikita nyo yung saktong reaction talaga ni price dito. Ayan. Bibigyan ko kayo ng sakto at perfect entry. Manood kayo ha. Yung high nito, which is sobrang lakas, kasi nga May 6 yan. Binalikan lang nitong area na to. April 14, 2024. Okay? Yun lang, isang top lang. Tapos yun, go siya ulit. BTC. Saan ba yun? 4 hours? Nakita ko ditong ano eh. Okay, yung reaction nitong BTC na to, 4 hours, wait lang. Para makakuha kayo ng magandang reaction. 7,400 dito. 70,750. 70,740. OHLC ano. 70,325. Etong mga dulo kasi nito yan. Okay, tumatama yan dito sa previous low nito. Yan. Yan yung dulo. Kaya siya tumatama. So, nakita niyo kung saan galing yung line. Dun yun. Dito sa low na to,
70, 740, 80. 70, 750. So kung pumasok ka dyan sa dulo na yan, ayun, maganda yung entry point mo dyan. So, protected na yung SL mo dyan. Ang mahirap lang dito is minsan, naiiwan ka ng entry. Sakit, di ba? Naiwan ka after mo i-set up ng sobrang tagal. Hindi ka nakasabay. So, yon. Lagi akong cross. So, are we done? May next pa ba? Yung last is entry model and exit. Bigyan niyo ako isang coin lang. Ano ba to? Hindi pala to. YouTube ko, CryptoChamp Trader. So, ETH. ETH tayo. Time frame. Tatry ko bukas. Ano ba bukas? Friday. Check ko. Update ako sa Telegram. 15 minutes time frame. Okay. Anong gusto nyong position ko dito? Long or short? Baka same time, mga 10. So, anong gusto nyo i-position ko dito? Long or short? Okay, long. So, ito yung mga opportunity for long. Hahanap ako. So, ganito mo siya i-read. Okay? First structure. Second structure. Third structure. Ganun agad. Okay? So, makikita nyo dyan yung mga, yan, yung box. Okay? Another ways to read. Polarity. And polarity. Okay? Let's say maglo-long tayo sa position na to. Kung maglo-long ako sa area na to, dito, sa area na to, nang walang confirmation, and 15 minutes lang, and pwede ko nang tulugan with proper sizing. Dito na ako papasok sa ilalim, SL ko dyan sa pinakamalalim, tapos targeting ko na to. Ganun lang kabilis. What if isa-short ko naman siya? So, pwede ko naman siya antayin dito sa taas. Most probably, pwede naman siya umakyat dyan. Tapos, stop loss ko dito. And targeting ko tong low or itong baba. Wala nang confirm. 15 minutes, pwedeng tulugan. What if hindi ka sure sa area nito? Eh, dito ka sa area na to. For sure, ililiquidate itong mga area na to. So, instead na sumama ka sa liquidity nila, ibaba mo dito kung saan sila maliliquidate. Yan. Kung saan sila isusweep, dun ka pumosisyon. Take note ha, ang cons nito is pwedeng maiwan yung entry mo. Mas masakit yun pag naiwan ka. And targetin mo yung taas. So, be generous na lang sa SL mo. Yan. And repeat. Sa ulit-ulit, repeat. So, itong price na to, kung babasahin ko sa inyo to, dito nyo makikita yung momentum. Pababa. Solid na pababa. Color red. Malaking red. Yan. Dyan sa price action na yan. Dapat si market hindi na lumagpas dito. Yon. Dun nyo malaman na si market hindi na dapat siya lalagpas dito. Kaya nga nandyan yung SL. So, saan ko nakuha yung high na yan? So, kinuha ko lang yung base dito sa ilalim. And yan. Sa tuwing tatama siya doon, up, first high, top, second high, top, third high, tapos naglaro na siya dito. Okay, so kung bababa si market,
makakakita tayo ng ganitong momentum para ma-break tong area na to. Okay? Hindi na dito yung strong momentum nandito na sa area na to. Nandyan na. So yon, I hope may nagets kayo dito. Screenshot ko nga to, pakita ko sa inyo. Down. So pag umakyat yan, edi umakyat, may hit SL mo. Sa CoinGecko ka tumingin kung magpa-pump yung coins or down. Pero sa chart, pwede naman. Sige, upload ko to, July. Ikaw na sumagot. Mag-ano naman daw muna kay ni Ovoxo. So, I think okay na, no? So, kung nahihirapan ka, lagi kang na-SL, mag-basic entry ka. Wait lang. Ito yung basic entry namin last time nung kahapon na session. Ang pinili nila, sila pumili nun Limutan ko agad. Basta yun, practicein mo. Kahit saan, let's say for example, Notcoin. Ayan. So, TA mo yan. Tapos, try mo lang position kahit mag 1 RR ka lang Then, long. Okay, so ganyan agad. Once na nasasanay ka na tumingin ng magandang entry point, saan lagay ng SL, then try mo i-adjust yung RR mo to 1:2. Okay? Next, konting nag-a-advance, natututo ka na rin sa galawan ng market. Try mong maghanap ng another confirmation. Ano ba yung mga confirmation na si market is aangat? Nag-scroll lang ako, napagpa. Hindi to naka-premium. Wala tong rewind. Sa TJ, mag-update. Marami akong confirmation. Matututo ka, chill ka lang. Yes, majority ko liquidity. Lido is LDO. Favorite ko to. Makalat tong Lido ko. Bago ka mag-trade, i-check mo muna talaga yung price, kung ano yung ginagawa niya. Practicein nyo lang yung mata niya sa reaction ng price, kung ano yung ginagawa niya. Hindi naman yan random Ayan, mababasa mo na siya agad. Support, resistance, fake out, reaction. Then since nandyan pa siya, then pwede mo ilagay dito. Diyan, tsaka dito. Ayan. May entryhan mo na siya agad, whether long or short. Tingnan nyo pag bumababa siya sa isang key levels, kailangan niya ng momentum. So dito, isa pang momentum kung gusto niya bumaba. Send ko sa inyo to sa Telegram. So okay na. Sa Telegram lang po. Yun lang yung ano ko. Importante yung trend line, yes. Yes, basic siya pero depende siya sa observation mo kung paano mo siya binabasa. Katulad yun tinuruan ko na kayo. Obvious yan. So hindi kayo dyan mag-long. So yan, obvious short.
Ay, obvious short tuloy. Obvious long yung area na yan, maganda. Pero hindi kayo dyan maglo-long. Isipin nyo, i-stop out yung mga trader dyan. Sukatin nyo, nandyan yung stop loss nila, di ba? O, edi dito ka pumasok sa stop loss. Ganon. Kung ang problema nyo, stop loss ha, hindi solusyon doon, cross. Secret. ETF, hindi ako nag-adjust ng strategy. Kasi wala naman akong strategy na religiously na ginagamit. Kahit anong, kahit anong market, kahit anong itsura ng market, matatrade mo siya. Whether bear market, bull market, any time frame. Nakalimutan ko lang yung tinry. Kaya nakita niyo yung 5 minutes na coin na pinost ko sa TikTok. Ganun niyo siya ipapractice. Kalimutan ko lang yung for a while, check ko. Watch ka sa YouTube, Ain't Paul. Or sa mga kahit saan coaches or TikTok. Hindi pa siya specific na strat eh. In-explain ko lang sa inyo paano magbasa ng hindi kayo gagawing retailer ng mga marurunong. So, ito yung example ng 5 minutes, 5 quick entry ito. Ayan. Ano ba? Sila nagbigay niya nung chart. Okay? Ay, sila nagbigay nung coin. Tapos, tini-A ko lang ng mabilis na 5 minutes. So, yan yung kay Christian. Ito kay Cyrus. Yan. So, pwede ka dyan pumasok. Pwede rin dito. Ito rin yung kay Romel. Hindi lang na-hit. Yun yung sinasabi ko sa inyo na problem. Hindi siya na-hit. Minsan. Naiwan. And ito yung kay Nor. Okay? So, one tap lang talaga. Kung saan sila may SL. Next is yung kay 5 lang yun eh. Jerome. Ayan. Yung isa na SL, yung isa, yun. Nag-work naman. So, I suggest i-practice nyo yung charting nyo dyan. So, I think that's it. Any question? Ano tong nasa taas? Bakit may... The portal to Taena screen live is open. Taena. Hindi po everyday, minsan lang po, busy po kasi. Pero nag-a-update ako sa Telegram. Nag-uusap kasi sila ng SNR sa Telegram. So, yun, napa-session kami. Pag-aralan mo yung basic ng trading. Unang pag-aralan nyo yung functions ng gamit yung wallet. Para alam nyo kung saan kayo pipindot, saan mag-e-entry, saan mag-e-SL, ano yung ADL, saan magli-limit, bakit cross, ano yung isolated, ano yung hedge mode, ano yung nakasulat doon, ano yung margin, yung account balance, ano yung quantity. Hindi siya strat, binabasa ko lang sa inyo yung chart. So, channel ko sa YouTube, Crypto Champ Trader, and yun. Message lang kayo pag may question kayo. Kaya niyan. Ako nga, kinaya ko eh. Sobrang hina ako pa dati. Okay? So, if wala ng question, that's it. I hope may natutunan kayo. Pero true, sobrang hina ako dati, naka-4 na coach ako, tapos sobrang desperate ako. Matuto talaga. Magto 2 years na. Ang pinapanood ko pa dati yung batang trader, yung 13 years old.
Ayun pangalan niya, Ang Batang Trader, 13 years old. Pinapanood ko yun. November ata 2022. So yun, update na lang and see you ulit sa next live. Good night. Thank you sa pakikinig. I hope may natutunan kayo. Bye-bye. End ko na to. Thanks, Jalay.